sa Diyos. Siya ay sinong. Isang araw, siya ay lalabas ng bahay para maglakad-lakad. May kakaiba siyang naramdaman na parang may malaking bagay na mangyayari. Di niya alam na ang Diyos ang nagkagustuhan na siya ay palabasin ng bahay. Panginoon, kayo po ba yan? Tama ka, Lord. Ano pong kailangan ninyo sa akin, Panginoon? Ako ay hindi nasisiyahan sa aking mga nakikita. Labis na ang kasamaan at kasalanan ang ginagawa ng mga tao. Kaya naman aking wawakasan ang mundo at mamamatay ang lahat ng nilalang na naririto. Kung ganun, Panginoon, pati rin ba ang aking pamilya ay kasamang mamamatay sa bahay? Huwag kang mabahala, Noah. Nakita ko ang iyong katapatan sa akin. Nakita ko rin na ikaw ay matuwid. Kaya naman, ikaw at ang iyong pamilya ay aking iniligtas. Inuutusan kita ngayon ng isang angkot kung saan ikaw, ang iyong asawa, ang iyong mga anak, at ang asawa ng iyong mga anak ay mamamagin habang aking sinisimulan ang panibagong mundo. Masusunod po, Panginoon. Ngayon din ay umpisan mo na ang paggawa ng angkot. Sinunod na ni Noah ang utos ng Panginoon na paggawa ng angkot. Sinimulan na itong buuin ayon sa sukat, laki at lapat na binanggit ng Diyos. Ama, totoo bang magbibig ka naman ang simbahan ng Panginoon? Oo nga naman, Ama. Mukhang hindi naman matutuloy iyon. Nagsasayang lang tayo ng oras at panahon sa paggawa nitong arko. Manahimik nga kayo. Alam ng ating Panginoong Diyos ang kanyang ginagawa. Mga anak, ako ay pinag-usap ng ating Panginoon. Ang mundong ito ay babahain at ang mga tao dito ay namamatay. Kaya tulungan niyo akong gumawa ng isang arko. Matapos ang maraming taon, ay natapos ni Noah ang paggawa sa arko. May mga tao naghahanap sa kanila. Asa ka nagsasabi babaharan? Ikaw ba yun? Maniwala kayo sa akin. Ang mundong ito ay babahain at ang mga tao lamang na nasa loob ng arko nito ang maliligtas. Kaya sumama kayo sa akin. Baliw ka na to eh! Tara na, alis na tayo dito! Aliw, hindi naniwala ang mga tao kay Noah. Hindi nila ito pinansin at sila ay umalis. Muli ay kinausap siya ng Panginoon. Noah, Panginoon, nakikinig po ako sa inyo. pumasok ka ngayon din sa arkong iyong ginawa kasama ang iyong pamilya. Magsama ka ng mga magpapares ng hayop. 7 araw mula ngayon ay pauulanin ko sa mundo sa loob ng 40 araw at 40 gabi at lilinisin ko ang mundo aking nilikha. Masusunod po, Panginoon. Shem, Ham, Japet, tulungan niyo akong magpasok ng mga hayop sa arko at isama na ninyo ang inyong mga asawa. Sinunod ni Noah lahat ng sinabi ng Panginoon.
Makalipas ang 7 araw, Ama! Ama! Tignan mo ang kalangitan. Papating na ang ulan. Mukhang ito lang simula na sinasabi ng ating Panginoon. nagpatuloy ang pag-uulan hanggang sa bumahas sa buong mundo. Nasira at namatay ang lahat ng nilalang buhay, maliban sa mga nakasakay sa arkong ginawa ni Noah. Hindi na kayo maaaring pumasok sa arko dahil sarado na ito. Pagtuloy ang lupa. Dumaan ang maraming araw at patuloy ang paghihintay nila Noah na matuyo ang lupa. Puro katubigan lamang ang nakikita nila sa kanilang paligid. Ama, paano naman natin malalaman kung tuyo na ang lupa? May punto ka na. Alam mo na. Si Noah ay kumuha ng ibon at pinakawalan na ito. Alam ni Noah na kapag tuyo na ang lupa, ay magdadala ito ng kung anong meron sa lupa. Ngunit pagbalik ng ibon, wala itong dala. Sa sumunod na araw, ay nagpakawala muli si Noah ng ibon at bumalik ito nang may dalang sangay ng puno. Nang matapos ang pag-ulan, ay unti-unting bumaba ang tubig sa mundo hanggang sa tuluyang manuno ang kalupaan. Matapos nito, ay muling kinausap ng Panginoon si Noah. Noah, lumabas na kayo ngayon sa arko. Ngayon ay humayo kayo at magparami. Simulan ninyo ang panibagong mundo at ipinapangako ko hindi ko na muli susumpa ang kalupaan at maging ang mga nilalang na nandirito. Ako ay maglalagay ng mahaghari sa mga ulam bilang ganda ng aking pangako sa iyo at sa buong mundo. Sa tuwing nilitaw ang bahaghari ay aking maalala ang pangako ko sa iyo at sa lahat ng nabubuhay sa mundo. Salamat sa Panginoon. At namuhay ng masaya sina Noah at ang kanyang pamilya, kasama ang lahat ng mamamayan. At dahil dito, lagi natin tatandaan ang kwento ni Noah at ang kahalagahan ng pagsunod natin sa Diyos.